Yan ay totoo. At yan ay pag hindi mo naintindihan, ikaw ay di ba? Kapag hindi mo naintindihan, na kapag hindi mo iningatan ang iyong buhay, lalong maghihirap ang pamilya mo. Dahil sa kasalukuyan pa lang, dumadanas tayo ng paghihirap. Naintindihan ang sinasabi ni Colonel Busita, ikaw ay B.O., guwapo. Parang mali ang spelling ko. Sabi ni tatay, tawa si nanay nakaganon. Walang pustiso. Alam nyo ba, naalala ko yung mother ko. Sabi ng mother ko, pag namatay ako, huwag nyo kakalimutan yung pustiso ko. No? Sabi niya. Balik yan. Ikalawa, libo-libong bata ang nasisira ang buhay at sinasabi. Common sense. Maginhawa ba ang dadanasin buhay ng mga anak kapag namatay ang tatay o nanay? Maginhawa, hindi? Maginhawa, hindi? Yes. Kawawa ang anak. Kawawa ang anak. Sino kaya ang gusto kong iuntog dito? Yung hindi nakakaintindi. Tayo ang hindi nakakaintindi, iuntog ko. Mga kapatid, tanungin ninyo ang bata. Magandang pangarap sa buhay. Tama? May nakita na ba kayong bata pag tinanong mo, anong gusto mong maging? May bata ba kayo nadinig na gusto ko, karnapper? Meron ba? Gusto ko, hold-upper? Meron? Gusto ko, magnanakaw? Meron? Walang ganong bata. Tanungin ko kayo. Yung mga nasa likod ng selda, naging bata ba yon? Naging bata, hindi? Naging bata, di ba, dati? Nangarap din sila o hindi? Nangarap din sila pero nabigo. Yan ang patunay na walang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kapag hindi ninyo iningatan ang inyong nag-iisang buhay, masakit sabihin, maaaring masira ang buhay at kinabukasan ng inyong mga anak. Mga kapatid, hindi yan espekulasyon. Hindi yan espekulasyon na kapag hindi mo iningatan ang iyong buhay, mas malaki ang posibilidad na masisira ang buhay at kinabukasan ng inyong mga anak. At kapag nasira yan, walang may kapangyarihan na ituwid pa. Sir, ang mga kapatid ko, maluwag ang pamumuhay. Hindi mo pwedeng iasa kasi may pamilya din sila. Iba ang kalinga at pagmamahal ng tatay at nanay. Totoo, hindi? Yes. Ano pa ang problema? Dahil sa libu-libong Pilipino ang namamatay sa food process, higit na tataas ang krimen sa ating bansa. Bakit? Maraming bata ang nasisira ang buhay. Kaya dahil mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating anak, gamitin ang talino kung paano at paano magiging ligtas sa pagmamaneho. Mamaya malalaman po ninyo. Mga kapatid, yan ang mga problema na hindi naiisip ng iba. Yan po ay napakalinaw. Sobrang linaw. Ang hindi nakakaintindi niyan ay tawas. B.O., guwapo. Now, pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas at mga ordinansa. Karagdagang nagpapahirap sa buhay ng mga motorista at ng kanilang pamilya. Biruin mo, isa kang maliit na manggagawa, aabusuin ng pulis o ng enforcer paglilinaw. Maliit na porsyento lamang ng pulis at ng enforcer ang abusado at hindi marunong magpatupad ng batas. Pero tunay na nakakaperwisyo sila. Balik tayo. Karagdagan sila nagpapahirap sa buhay ng mga motorista at ng kanilang pamilya. Why? Akalain mo, mahuli ka ng LTO, hindi marunong magbasa ng rehistro, ang multa, 10,000 plus 2,000, 12,000. Sa maliit na manggagawa, yun ay sweldo para sa isang buwan. Auxiliary light, hindi marunong magpatupad. Ang ibang LTO enforcer, magkano
Magkano multa? 5,000 piso. Dapat kakainin, ihahain sa hapagkainan ng pamilya, aagawin pa nila. Yung mga enforcers sa Kamaynilaan at ibang parte pa dyan, may mga lokal na pamahalaan na nagbibigay ng 20% na komisyon. Kaya, ang ginagawa ng ibang pulis, ang ginagawa ng ibang enforcer, pag nakitang ikaw ay taga-Pangasinan, pupupukin ka sa iba't ibang violation na hindi mo naman kasalanan. Bakit? Dahil gusto nila, kung hindi ka magsuhol, malaki naman ang makukuha nilang porsyento. Pero, huwag na kayong mag-alala. Kasi, pag mali ang huli, sagot ni Colonel Busita ang multa, absent ka sa trabaho, sagot ni Colonel Busita, ang nawalang sweldo sa'yo, taga-Pangasinan ka, sagot mo ang pagkain at gastos ko. Pero, dahil election period ngayon, ceasefire. Baka malasin ako kay Chairman George Garcia. Oh, di ba? Oh, pas muna. Pas muna. Kailangan gagamitin ang talino. Okay? Oh, malinaw yan. So mga kapatid, yan ang problema na hindi natin pwedeng hayaan. Kaya laging nasa puso at isip ko, ang tagumpay natin ay magmumula sa inyo at sa ating mga kababayan. Sapagkat kung ako at ang aking kasama ay hindi ninyo iluluklok, hindi namin magagawa ang gusto namin paglilingkod sa inyo at ang ating advokasya. Walang pandaraya yan. Malalim na problema. Kung pababayaan lamang natin ang laganap na road process, mga pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas, kawaawa ang ating lahi sa mga darating na henerasyon. Sir, parang ang lalim naman ang sinabi mo. Yes! Bakit? Pag nasira ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak, hindi nila nanaisin, pero magdudusa sila. At ang iba sa kanila, hindi mapipigilan, magiging kriminal, magiging pabigat sa lipunan, apektado ang ating lahi. At kung yung pang-abuso at pang-api sa mahihirap ay pababayaan natin, tunay na tunay, kawaawa tayong mahihirap na Pilipino. Hindi natin papayagan yan. Tandaan ninyo, habang may lakas at kapangyarihan si Colonel Busita, hindi natin papayagan yan. Hindi natin papayagan. Next, please. Next slide, please. Nabanggit ko kanina, sitwasyon. Nabanggit ko na yung problema. Dahil sa sitwasyon na aking pinaliwanag, ano naman ang solusyon? Next, please. Next, please. Ang dami natin pinag-usapan, simple lang pala. Edukasyon, enforcement. So, ibig sabihin, maraming Pilipino ang nasakripisyo ang buhay sapagkat sa mga nagdaang taon, hindi nagampanan ng LTO ang kanilang mandato na kung saan dapat bawat bibigyan ng lisensya, tiyakin may sapat na kalaman sa pagmamaneho para ligtas sila at ligtas ang ibang kapwa motorista. Education. Ikalawa, enforcement. May kahinaan tayo sa enforcement. Kagabi lamang, may nadaanan akong checkpoint. Riders lang ang pinapara. Ano ba yan? Ano pang kahinaan natin sa enforcement? May mga pulis, walang helmet. May impluensya. Mag-counter po sa EDSA. Magse-selfie pa ang enforcer. Ihahatid pa sa kondo. Ano ba naman yan? Lokohan. Lokohan, pangapi at pangabuso. Gentlemen and ladies, napakalaga ng education para sa kaligtasan. Hindi nasabi ng LTO sa lahat ng naglisensya, kayo, every time na magmumotorsiklo, mag-helmet kayo sa ulo. Dahil mas matigas ang semento kaysa inyong ulo. Huwag ninyong ilagay ang helmet sa siko. Dahil pag namatay ka, patay na, tinatawanan ka pa. Oh. Nasabi ba yon ng LTO? Hindi. Bakit? Sabi nila, nagsasagawa sila ng libreng seminar.
Yes. Kailan? Hindi sir alam kung kailan. Oh. Now, ito mga kapatid, binabanggit ko sa inyo para hindi magkondena o manumbat sa iba. Binabanggit ko lamang ito sa inyo para magising kayo na yung palang mga problemang pinag-uusapan natin na napakalaki ng damage na ibibigay sa ating bansa, dalawa lang naman pala ang solusyon: education and enforcement. Kaya nga, hindi tayo nagdidikta sa kanila. Nagsisikap tayo, katulad ng ibang mga riders organization, mga ibang drivers organization, iba't ibang club, nagtutulong-tulong tayo na itaguyod ang kaligtasan ng bawat motorista. Kaya napakahalaga na kayo ay member ng iba't ibang riders club. Sir, yung club namin, hindi naman nagseseminar. Paano nakakatulong yung club namin? Siyempre, pag kayo ay may unity ride, may magkukwento. Alam mo ba si na-disgrasya? Bakit? Walang helmet eh. O hindi mo alam, ina-educate mo yung kasama mo. Si alam mo ba, na-disgrasya? Baki ang paa. Bakit? Nag-overtake pa naman sa kurbada eh. Blind curve. So, hindi mo alam, nakakatulong ka. Okay? So again, mga kapatid, ito ang ating higit na pinapahalagahan sa ating advokasya: education and enforcement. Sobrang halaga yan. Kaya, kung loloobin ng Panginoon at maluluklok tayo sa Senado, may mga plano tayo na papalakasin pa natin ang advokasya kaugnay sa education and enforcement. May plano na tayo. Ayaw ko lamang banggitin sa inyo na parang nangangako ako at parang nagyayabang ako sa inyo. Basta ang masasabi ko lang, kung maluklok ako sa Senado at hindi kayo satisfied sa aking performance, Pilipino ako. Lalaki akong kausap. Kung hindi kayo satisfied sa performance ko, papapain po ninyo ako, susundin ko kayo. Ang driver na may disiplina pero kulang ang kaalaman, may disgrasya pa rin na laging nakabang. Bigyan ko kayo ng example. Brother, ang malalim iniisip mo. Doon ka. Brother, ilan taon ka na? 50. Ayaw ko sa'yo. Para magkasintanda lang tayo eh. Hanap ako dito ng bata-bata na pwedeng makipagbanggaan sa akin. Parang wala makitang bata-bata. Kuya, ilan taon ka na? Naku, 74. Kakatuwa ka naman, 74. Ang lakas-lakas pa. Wala akong makita. Ay, ito, bata-bata. Naku, katulad ko, ikaw payat. Huwag ka na. Ito po, sir. Ito, ayaw ko dyan. Brother, alika. Doon ka. Pag-senyas ko, takbo ka ha. Huwag yung takbo sobrang bilis. Mag-helmet kaya ikaw. Di ba? Ang driver na may disiplina pero kulang ang kalaman, may disgrasya pa rin na laging nakabang. Halimbawa, rider ako, disiplinado, may helmet, may lisensya, o kaya motorsiklo ko. O, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Pasok, brother. Lakad lang. See? Patay. Bakit? May helmet, may lisensya, walang pakialam. Patay ka. Ay, binata. Pwede. Oh. Na-imagine nyo? May helmet, may lisensya, maayos ang motorsiklo, disiplinado, pasok, disiplinado, pasok. Oh. Boom. Ano ang gusto kong ipaunawa sa inyo? Hindi sapat na may disiplina ka at marunong ka sumunod sa batas. Kailangan bantayan ang kapwa motorista. Dahil pag hindi mo binantayan, yan ang papatay sa'yo. Tama mali? Hindi sapat na disiplinado ka, hindi sapat na marunong kang sumunod sa batas. Kailangan babantayan mo ang kapwa motorista sapagkat maraming nagkalisensya, walang sapat na kaalaman. Malinaw? Thank you, brother. Ilista ito.
May bonus ka sa akin. Pero dahil bawal magbigay ng pera, sorry ka muna. Mga dapat gawin para laging ligtas sa aksidente o disgrasya. Number 1, mag-helmet sa ulo sa lahat ng sandali na nakasakay sa motorsiklo. Sir, malapit lang. Ano yun? Yung bang simento mula dito hanggang palengke malambot? O yung simento mula dito hanggang doon sa gate? Kapareho ng simento doon sa highway. Gentlemen and ladies, hindi kailangan matalino. Ang kailangan, laging tumawag sa Diyos para hindi ka makalimot na dapat pala mag-helmet ka, malayo o malapit. Dahil kapag wala kang helmet, brother, next please. Wala kang helmet. Oh, dito ka. Walang helmet. Maayos magpatakbo. Iniangkas pa si kuya. Walang helmet. Maayos magpatakbo. Driver ako ng kotse. Naka-overtake. Alanganin. Nasabitan. Buhay patay. Patay. Yan sabi ko sa inyo eh. Di ba? Oh. Ilista ito. Pero dahil election period ngayon, bawal magbigay ng pera. Gika sa ikong mag-leak ang information, di-disgrasya rin ako. Nako! Ano ka dyan? Mayroon akong naalalang kwento. Pero nung makita kita, nalimutan ko. Pero baka yung bus na naman. Pinababa yung lola. So, mag-helmet sa ulo. Mga kapatid, meron akong kaibigan sa BIR. Tanda-tanda ko, December. Habang may inasikaso akong document sa business, kwentuhan kami. Sabi ko, kapatid, may advocacy ako. Nagkakatak ako ng libreng seminar sa mga motorista. Kasi ang daming namamatay, kawaawa ang pamilya nila. Alam mo ba, isang mahalaga sa pagmumotorsiklo, may helmet sa ulo at hindi dapat mabilis magpatakbo. So, ganun ang kwento namin. That was December. Nung nag-follow up ako ng documents, January, malayo pa ako. Pagkakita sa akin ng kaibigan ko, umiyak, nanginginig. Sabi ko, anong problema mo? Ba't nung makita mo ko, bigla kang umiyak? Sir, guilty ako, yung best friend ko namatay, December 25. Walang helmet sa ulo, ang bilis ng takbo. Sana sir, kung nakinig ako sa iyo at pinayo ko sa kaibigan ko, baka buhay pa siya. Gentlemen and ladies, ayaw kong danasin ninyo. Pahalagahan ang buhay ng kapamilya, barkada, at kakilala. Payuhan nyo. Brother, makinig ka. Hindi nakinig sa iyo, namatay. Okay na yon. Kasi ginawa mo yung iyong malasakit. Ginawa mo yung iyong malasakit. Pero wag mong wag na. Baka may bata dito. May minoridad ba dito? Wag na. Change topic tayo. So, mag-helmet sa ulo sa lahat ng sandali na nakasakay sa motorsiklo. Next, please. Mapagbantay sa ibang mga sasakyan sa lahat ng sandali na nagmamaneho at sumunod sa batas trapiko. Binabantayan mo ang ibang sasakyan at tiyakin mo na marunong kang sumunod sa batas trapiko at ordinansa. Basic yan. Huwag magpatakbo ng sobrang bilis dahil ang preno ng sasakyan ay walang silbi sa biglaang sitwasyon o pagtigil. Tama, mali? Okay, brother. Doon ka. Okay. Ang bilis ng takbo ko. Rider ako. Driver ako ng tricycle. Driver ako ng truck. Ang bilis ng takbo ko. Pasok. Biglang may pumasok. Kaya ng preno, hindi? Patay buhay. Eh, binata. Pwede? Okay lang? May pamilya. Pwede? Hindi? Pero kung may girlfriend ka, binata may girlfriend, mag-ingat ka rin. Delikadong girlfriend mo eh. Ay, pangit yung girlfriend mo. Parang okay din. Oy, joke lang yan ha. Ginigising ko lang yung inyong mga diwa ha.
So, gentlemen and ladies, tunay po, walang silbi ang preno ng sasakyan sa biglaang sitwasyon o pagtigil. Agree? Alam nyo yan. Ipinapaalala ko lamang po. Huwag sumingit sa mabilis ang takbo at iwasan ang pag-overtake sa kanan ng ibang mga sasakyan. Singit ng singit, ang bilis ng takbo. Delikado yan. Maniwala kayo sa akin. Yan yung mga karaniwang namamatay. Kailan ka pwedeng sumingit? Sa gabi. Dalawa lang kayo. Yun talagang singit, ha? Pasensya na kayo, ha? Hindi naman ako dating bastos, kaya lang na-influensya niyo ako, eh. Dati seryoso ako, eh. Di ba, brother, ikaw inagturo sa akin na... Gusto ko sa may bus service. Oh, Yung di ba? pinapay Lola. So, diyan naman huwag sumingit sa mabilis ang takbo. Ano yung sinasabi kong ganon? Ang daming sasakyan, harap doon. Yung bang singit na singit, tapos pag nakakita na naman, singit na naman. Huwag ninyong gawin yon. Ang gumagawa noon, yung sawa na sa buhay. Huwag niyo yung gagawin yun. Sayang ang buhay kung wala sapat na pag-ingat, iwasan ang pagmamaneho kung nakainom ng alak o lasing. Tayo po paglasing mayabang, tama? Tayo po paglasing, nakita mo na ang sitwasyon, mabagal mag-react, tama? Maawa tayo sa ating pamilya, maawa tayo sa ating panitiglas. Ang masama pa dyan sa marami sa inyo, ang gagaling uminom, hindi marunong bumili. Diba? Tapos ang lakas sa punutan. Tiyan mo, nakaka-relate ka, no, brother? Ano? Meron po ganun kong. Merong ganun, eh, ikaw din naman. So, gentlemen, ladies, iwasan ang pagsakay sa motorsiklo kung nakainom ng alak o lasing. Common sense yan, hindi ko na kailangan ipaliwanag. Alam po ninyo yan. Alam ninyo yan. Bakit sinasabi pa ni Colonel Busita? Pinapaalala sa inyo. Pinapaalala sa inyo. Hindi sapat ang pagsunod sa batas, trapiko. Iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan. Ibig sabihin, sumusunod ka sa batas, pero kailangan mo pa rin mag-ingat. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? May helmet ka sa ulo, hindi sapat yun. Dapat susunod ka pa rin sa batas. Okay? Sa lahat ng sangandaan o intersection, humandas, sa lahat ng sangandaan o intersection, bumagal ng pagpapatakbo at humanda sa maayos na paghinto. Nangarap akong maging pare. Totoo yan. Alam ng kapatid ko ni Ate Aisa. Mabuti na lang hindi ako naging pare. Kung bakit, bahala kayo. Papakita ko sa inyo. Brother, please. Okay. Di ba sa lahat ng sangandaan o intersection, bumagal ng pagpapatakbo at humayos sa paghinto? Ganito yan. Intersection. Ano ang ginagawa ng karamihang namatay na? Eto, intersection. Pasok, brother. Patay buhay. Ano dapat gawin? Nakita mo, intersection, madaling araw. Ang nasa isip mo, madaling araw, open. Tama? Diyan ka mamamatay. Anong sabi? Sa lahat ng sangandaan. Ibig sabihin, walang exempted. Lahat. Ibig sabihin, nagmamaneho ako ng sasakyan, nakita ko intersection, pasok bro. Mag-slow down ako. Yun. Oh. Eh ganito ang ginawa mo. Sinunod mo si Colonel Busita. Nag-slow down ka. Tumigil ka. Pasok bro, nag-slow down ako. Pinagbigyan ko siya. Tapos sinabol ko. Gago ka. Binaril ka ngayon. Pong! Pong! Okay na sana eh. Kumiwit ka pa. Patay din. Hindi ka namatay sa disgrasya. Patay ka naman sa putok ng baring.
Pag ginawa mo yon, yun na yung huling butas na makikita mo. Mapuna. Hindi mainit-init, talagang mainit. Now, anong gagawin mo? Huwag mong habulin. Okay. Huwag mong habulin. Di ba normal nagagalit tayo? Tama, mali? Kahit mabait ka, nagagalit ka, tama, mali? Ganito lang gagawin mo. Pasok bro, nag-slow down ako. Pinagbigyan ko siya. Nagalit ka. Ganito lang. Ha! Mabuti, nag-seminar ako kay Colonel Busita. Diba? Next. Meron pa. Minamadali mo. Sa lahat ng sanangdaan, makinig kayo. Hindi ito itinuturo sa ibang bansa. Sa Pilipinas lang ito itinuturo. Bakit itinuturo ito sa Pilipinas? Sapagkat marami ang nagkalisensya, walang sapat na kaalaman. Ito, magugulat ka. Traffic light. Green. Pagka green, anong ibig sabihin? Go. Yes. Yes. Tama kayo. Pero may tanong ako sa inyo. May nabibiting na red light? Wala. Marami? Kaunti. Yon. Nakita niyo ang problema. Halimbawa, green light. Ganitong maling ginagawa ng marami. Brother, beating the red light ka. May pulis dyan. Beating the red light siya, ha? Ako, ang gagawin kong una, yung ginagawa ng marami na pwede nilang ikamatay. May namatay ng kilalang personalidad. Hindi ko na lang babanggitin. Respeto sa kanya at sa kanyang pamilya. Totoo ito. Okay. Ito ang maling ginagawa ng marami sa atin. Green light. Okay, green light. Brother, pag senyas ko, pasok ka. Green light ako. Ito ang ginagawa ng marami. Pasok bro. Putang ala, nag-beating the red light. Patay buhay. Sir, nasa right of way si rider, di ba? Naka-green light. Pambihira ka naman. Kapag patay na, hindi na pinag-uusapan ng right of way. Ang pinag-uusapan dyan, way to heaven. Paano ipanilibing? Huwag niyong laging ipipilit yung right of way. O, take two, para doon sa hindi nakaintindi. Green light. Naka-green light, go! Nagbiting the red light eh. O, anong gagawin mo? Patay na. Di palilibing na lang. Ganito ang gagawin. Green light. Dahil nasa Pilipinas ako, maraming nagkalisensya, walang alam, walang disiplina, nagbibiting the red light. Kailangan buhay ako dahil may pamilya ako. Ganitong gagawin ko. Green light. Go. Slow down. Ay, pucha. Buti na lang nag-seminar ako kay Colonel Busita. Thank you. Kaya, sa lahat ng sarangdaan o intersection, bumagal ng pagpapatakbo at humanda sa maayos na paghinto. O, see? O. Bumagal at mag-ingat kung may nakaparadang sasakyan. Truck na palyado. Yan. Anong ginagawa ng iba? May nakaparadang sasakyan, hindi ginagamit ang utak. Brother, pag senyas ko, mati. May nakaparadang sasakyan. Oh, walang pakialam. May tumawid na tao. Pag hindi ka nag-ingat, nakamatay ka, malaking kasalanan mo. Paano kung pamilyado? Para mong pinatay ang pamilya niya. See? May nakaparadang sasakyan. Walang pakialam. Diretso lang. May pumasok na sasakyan. Patay buhay. Ano ang dapat gawin? May nakaparadang sasakyan. Observe. Uy, okay. Gentlemen and ladies, common sense ito. Bakit sinasabi ko? Maraming nakakalimot. Ang laging iniisip, hanap buhay, malilate sa trabaho. So, pag hindi ka nag-ingat, lifetime, hindi ka na makakapasok sa trabaho.
Bumagal at mag-ingat kapag bumagal ang sinusundan sa sasakyan. Sir, dalawang ayuda na yan. Ilista nyo. Sabi niya, 2 ayuda. Brother. Kuya, lakad ka ng mabagal. Mabilis ng bagya, tapos bumagal. Lakad ng mabilis, tapos bumagal. Yan. Pasok. Anong ginagawa ng iba? Yung sinusundan, bumagal na overtake pa. Buhay patay. Kaya pala bumagal yung sinusundan, magbibigay siya dun sa isang motorista eh. Ang ginawa naman ni rider o nung tricycle driver, nung nakitang bumagal, overtake. Nakita mo nang bumagal eh. Mag-isip ka naman. Mag-isip ka. Bakit bumagal? May pagbibigyan pala siya eh. Nirangkadahan mo, bilis mo. Buhay patay. Patay. Binata. Ayun, patay. Sir, patay. Bale. Okay. Magtatakbo ng tama lamang sa mga korbada. Bakit? Pag motorsiklo, ang bilis mo sa korbada. Delikado, hindi? Bakit delikado? Sabihin natin, sanay ka sa korbada na yon. Eh, umulan kagabi. Nagkaroon ng buhangin ng kalsada. Buhay patay. Patay yan. Napansin ko, matatalino kayo. Hindi ko na pinapaliwanag eh. Alam nyo agad kung buhay o patay. Ano? Di ba? Sa hindi rider, sa hindi motorista, hindi maintindihan yon. Sabi, bakit yung audience ni Colonel Busita, hindi naman niya pinapaliwanag. Sinasabi niya lang buhay o patay. Alam ang sagot. Ano ba yon? Sabi natin, mag-motorista muna sila. Di ba? So, dapat, kapag korbada, tama lamang ang speed. Kahit ikaw ay truck. Bakit? Baka may nag-overtake, may nag-counterflow. Again, mga kapatid, pag nakadisgrasya tayo ng kapwa, para na rin nating pinatay ang kanyang pamilya. Lalo na ang mga bata. Iwasan ang pag-overtake sa korbada. Korbada, hindi kitang kasalubong. Nag-overtake siya sa korbada. Buhay patay. Patay yun. Korbada, lubak-lubak, nag-overtake. Delikado hindi? Delikado. Kasi sira-sira ang kalsada, nag-overtake ka, yung driver ng truck, pagod, puyat, gutom, parang lutang ang isip, may nakitang lubak, iniwasan, parating ka, patay buhay. Buti yung malinaw ha. Alam nyo, dito sa seminar na to, makikita mo, alam nyo yung pinag-uusapan. Ay, Colonel, ba't inuulit mo pa? Marami sa inyo ang nakakalimot. Tama? Tama. Yes. Iwasan ang pagtutok sa likuran ng sinusundang sasakyan. Ito, totoo. Sa Quezon Province, ikakasal na lang. Uy, Papadami ka na. truck kasi, truck. Kailangan ng truck. Inire-record niya, akala niya may bayad. Atin-atin lang, sir. Atin-atin daw lang. Totoong kwento, Quezon Province. Truck ng hardware. May kargang bakal. Yung magkasintahan, naka-schedule na ang kasal. Habang nakasunod sa sasakyan, nagkukwentuhan. Tumigil ang truck. Butas ang katawan ng lalaki at ng babae. Patay. Patay. Ano ba? Nakatutok sa sinusundan. May tumawid na aso. Biglang nagpreno. Anong mangyayari? Sa rider. Patay buhay. Patay. Huwag kayong tumutok sa sinusundan. Tiyakin ninyo na kapag kayo ay may sinusundan, yung distansya, ang imaginin po ninyo, tas ang kamay ng binata, tas kamay. Yan, walang problema. Sanay mag-imagine yan. No. Ang lagi ninyong iisipin, pag bigla siyang huminto, kaya ng preno ko. And take note, mga kapatid na riders. By the way, kapag nakikita ninyong mali ang sinasabi ko, taas ang kamay, kumontra. Hindi tayo magkakaway dito. Pantay-pantay lang tayo dito. Ang ating hinahangad ay kaligtasan ng bawat isa. Kaya kung parang mali, taas kamay,
kumontra. Okay? So, kapag may sinusundan, ang isipin mo, pag bigla siyang tumigil, kaya ng preno mo. And especially, kapag ang minamaneho mo, motorsiklo, mga kapatid, huwag kayong lingon ng lingon. Sigurado ako, may nakaranas dyan, rider. Yung napalingon lang ng kaunti, biglang nagulat, tumigil yung nasa harapan. Tama? Delikado yan. Ang pwede lang gumawa ng palingon-lingon, binata. Kaya, upo ka kuya, thank you. Ladies, utang na loob. Utang na loob. Huwag kayong magsuot ng damit na parang labas ang ano. Sabi nung labas ang kaluluwa. Ano ba yun? Kaluluwa ba ito? Yung ibang ladies, ang ikli ng anong tawag doon? Miniskirt. Miniskirt. Tapos yung parang, yung sinasabing sinagang kaluluwa, yung kitang shape, no? Oo. Tapos pag tiningnan mo, masama ang tingin sa'yo, ganun ang ganun. Ano ka pa? Mananamit ka ng malaswa, tapos pag tiningnan ka, galit ka. Kaya utang na loob, huwag kayong manamit pag nasa tabi ng kalsada ng labasaan. Anong sabi ni nanay? Puso daw, boss. Puso. Nanay, ano yung nakalabas? Ano? Dede. Ano? Dede. Grabe naman si nanay. Huwag daw lumatag sa kalsada ng labasan, dede. Grabe ka naman. Dede pa yun? Hindi naman. Kasi, delikado yan. Yung mga rider, di ba brother Matt? Pag nagmumotorsiklo ka, nakakita ka ng maganda, nakatingin ka. Di ba? Ito, dito kung patetesting ko sinungaling to, tumayo ka. Totoo sinasabi ko, pag may nakita kang maganda, nalabas ang kalahati ng kaluluwa, nalingon ka. Apo, napapalingon ako. Napapalingon, di ba? Delikado, hindi? Delikado po. Yes, thank you. Pwede kayang magsulong ng batas. Bawal magsuot ng malaswa. No? Sa papo. So, alam nyo, joke yon pero totoo yon. Kaya utang na loob, ladies. Kung gusto mo magsuot ng labas ang kalahati ng kaluluwa, pag nasa tabi ka ng kalsada, gumanon ka naman. Oo, di ba? So again, huwag tumutok sa likuran ng sinusundan sa sakyan. Pag nagpreno, delikado. Lalo na kung ang minamaneho mo ay motor, siklo. Gamitin ang tama at maayos na pag-overtake sa ibang mga sasakyan. Ano yung sinasabing maayos? Tiyakin mo na pag nag-overtake ka, makakabalik ka nang ligtas ka. Kasi yung iba, buwis buhay. Nag-overtake, alanganin. Sobrang delikado, kaya marami na dinisgrasya. Especially, kung ang minamaneho mo ay motorsiklo. Overtake ka, hataw, may kasalubong, yung iyong bigla ang paglipat, yun po ang madalas nawawala ng control. Tama? Tama. Yes. Alam nyo yan. Kaya hindi mahirap mag-seminar eh. Lumalabas ang papel ko dito, nagpapaalala lang eh. Kaya mabilis yung ating pacing. Yan. Dapat dito makinig si Jobert Bulanos eh. Sabi kasi ni Jobert Bulanos, sabi raw ni Colonel Busita, pag may tumawid, tatagan ang kamay sa manibela. Ano eh, mapanlin lang, no? Mapanlin lang yung information eh. Nililigaw yung mga motorista. Eto, makinig kayo. Kapag, may tanong muna ako, especially sa mga riders, kasi ang riders ang delikado dito eh. Kayo mga riders, habang nagmumotorsiklo, nakaranas na kayo biglang may tumawid na aso? Meron wala? Madalas? Ganito po. Kapag may tumawid na aso, dalawang sitwasyon. Kapag may tumawid na aso, ikaw ay nasa barangay road, ang takbo mo mabagal lang, dalawang pwede mong gawin. Tumigil ka. O kaya naman, iwasan mo. Kasi mabagal ang takbo mo eh. Tama ka? Ulitin ko ha. Kapag nasa barangay road ka, halimbawa, mabagal ang takbo mo, may tumawid na aso, pwede kang tumigil, pwede mong iwasan. Tama mali? Eh pag mabilis ang takbo mo, pwede ka ba tumigil bigla? Hindi. Pwede mo bang iwasan bigla? Hindi. Yes, hindi pwede. Now, bago ko ipagpatuloy, ipaalala ko sa ating lahat, sa pagitan ng aso at ng tao,
Ayaw kong sabihin sa inyo na walang kwenta ang aso. Pero kailangang iligtas mo ang buhay mo. Eh sir, paano yung aso? Yung aso natin, obligasyon ng may-ari na huwag payagang lumabas sa kalsada. Nasundan nyo? Baka ma-misinterpret ninyo na ako'y walang pagpapahalaga sa aso. Kami po, ng pamilya ko, may mga aso. Naranasan namin na nagkasakit, gumastos kami ng mahigit 20,000 pesos. So, hindi pwedeng sabihin, wala akong pagpapahalaga sa aso. Now, kanina malinaw. Pag mabagal ang takbo mo, may tumawid na aso, pwede mong itigil, pwede mong iwasan. Kapag mabilis ang takbo mo, hindi ka pwedeng tumigil, hindi ka pwedeng umiwas. Tama? Ipapaliwanag ko. Bakit pag mabilis ang takbo mo, may tumawid na aso, bakit hindi ka pwedeng magpreno? Magkakaroon ng engagement yon, matutumba ang motorsiklo mo, pag may parating na truck, buhay patay. Patay yon. Kapag may tumawid na aso, may kabilisan ng takbo mo, iniwasan mo, nabangga ka, matutumba ang motorsiklo. Pag higa mo sa kalsada, may parating na sasakyan. Patay buhay. Yes. Now, sa inyong lahat, hindi natin ninanais na makamatay ng aso. Pero, kailangan gagamitin mo ang talino mo. Again, ang aso dapat inaalagaan ng may-ari. Okay. Now, anong gagawin mo? Sino bang extra kanina? Ikaw? Pwede kang umextra ng aso. Hindi pwede. Okay. Imagine na lang. Ganito ang sitwasyon. Mabilis ang takbo ko. Biglang may tumawid na aso. Isa lang po ang pwede kong gawin. Ito yung minamali ni Jobert Bulanos. No? Kapag mali ako, kontra kayo, please. Mabilis ang takbo ko, may kabilisan, provincial road, biglang may tumawid na aso, ang pwede ko lang gawin, tatag sa manibela, ipit tangke, ipit motor, tatag sa manibela, Bakit? Para pag-engage niyan, tapo ng aso, matatag ka, hindi ka matutumba. Tama mali? Bakit kailangan tatag sa manibela? Pag ninervyos ka, malambot ang hawak mo sa manibela, bumangga sa aso, matutumba ka, patay ka rin. Kaya dapat, ang gagawin mo lang, bagyang may kabilisan tabo, biglang may tumawid na aso, tatag sa manibela. Huwag mo nang dagdagan ang gas, huwag mo nang bawasan ang gas. Maintain speed. Ayaw nating makamatay ng aso, pero hindi natin pwede isakripisyo ang ating buhay. Hindi pwede. Tatag sa manibela, maintain speed. Riders, sangayon kayo doon. Sangayon kayo. Kailangan tatag sa manibela. Now, tao ang tumawid. Pwede, mag-sacrifice ka. Iwasan mo yung tao. Kaya maganda kung may helmet ka, may gear ka. Meron kami sa aming riding course na tinatawag na crash brake. Itutumba mo yung motorsiklo. Hindi kaya ng preno, hindi kaya ng engine brake, hindi kaya ng foot brake and hand brake. May tumawid na tao, ang pwede mo lang gawin, itumba mo yung motorsiklo mo. May gear ka naman. Mindset din. Okay, malinang tayo. Kapag may tumawid na ito, mabagal ang takbo, iwas or tigil. Kapag nandyan na, no choice na, tatag sa manibela. Huwag magpreno, huwag iwasan. Thank you. Kapag may lubak sa kalsada, ang takbo mo sa barangay road, halimbawa, may kabagalan, pwede kang tumigil. Pumili ng maayos na daan. Pwedeng tumigil dahil malaki ang lubak. Pwedeng iwasan kasi mabagal ang takbo mo. Pero kapag bahagyang may kabilisan ang takbo mo, dapat ba magpreno? Hindi. May kabilisan ang takbo mo, hindi ka pwedeng magpreno, kapatid. Safe lang ka dyan. Pag may parating na sasakyan, delikado. Hindi mo rin pwedeng iwasan ng bigla.
kung nandyan na yung lubak. Anong dapat mong gawin? Kapareho doon sa aso. Pag mabagal ang takbo, pwedeng tigil, pwedeng iwas. Pag may kabilisan ang takbo mo, kailangan diretsuhin mo. Ang gagawin mo lang, tatag sa manibela. Tatag. Tatag. Kaya makakabuti kung ang dinadala mo ay motorsiklo, huwag kang sobrang bilis ng pagpapatak. Sir, paano ko matitiyak na tama yung gagawin ko? Paminsan-minsan, mag-practice ka, ilumak mo. Sir, sayang naman yung motorsiklo ko. Manghiram ka. Sir, paano ko nag-okay? Bahala ka na dyan. Joke lang. So, kailangan lagi tayong handa. Lagi dapat tayong handa. Inaantok. Bakit may cross? Ano ba yun? Sino bang gumawa nito? May cross agad. Diba? Pag inaantok, delikado hindi? Nakaranas na kayo, inaantok habang nagmamalaw, pagdulog mo ang ginawa? Naranasan nyo na? Walang aamin. Now, anong dapat gawin? Kapag inaantok? Yes. Pag inaantok, tumigil. Sabi ng iba, magkape. Pwede. Sabi ng iba, uminom ng soft drinks. Pwede. Sabi ng iba, magpalipas ng antok. Matulog. Tama yun. Kapag inaantok ka, nakamotorsiklo ka, huwag kang magpapalipas ng antok, tutulog sa tabi ng kalsada na parang walang bahay, walang tao. Kasi may kriminal talaga. Pag nadaanan ka ng kriminal, natutulog ka, pwede kang hatawin ng bato sa ulo. Kaya kung inaantok, may gasolinahan, magpaalam sa gwardiya, brother, inaantok ako. Paralawan mo motorsiklo, tapos tulog ka. Mag-practice kayo ng tulog na nakaupo. Sinong gwardiya dito? Taas naman. Yan, di ba? Kayo pag inaantok ay nasa duty, tulog. Di ba? Natutulog habang duty, tapos pagsinitan ng inspektor. Di ba? Dasal-dasal ng wari. Gawain na eh, no? Nakutulubuhan. Bago ka na. Kaya kilala akong tao, ako nag-iinom ang kami. Sabi niya, Colonel, alam mo, palagay ko, sa masasamang tao, ako, kasama sa top 10. Ah, talaga? Pero, ito na banggit yan. Actually, nagbago na ako eh. So, talaga, yung itsura mo yan, nagbago ako. Dati ako, babaero, magsusugat, mag-iinom. Grabe mo. Pero, siyempre, no one is perfect. Isa na lang yung tinila ko. Anong kasalanan tinila mo? Pagsisinungan eh. Uy, tumawa ka naman. O, paalala, pag ang lecturer o resource person nagpapatawa, kahit hindi mo naintindihan, tumawa ka. Pamira naman si Kenneth. Brother Jerwin, Yes, sir. hindi tumawa nga i-video mo. Tumawa ka, oo. Kasi pag hindi kayo tumawa, may na akong umintindi. Kaya kayo hindi mo naintindihan, tawa ka. Tawa ka. Tawa kayo. Ha? Now, tumigil, nag-relax, nagkape, takbo, antok pa rin, nag-soft drink, antok pa rin, nagpalipas ng antok, natulog, antok pa rin. Ito na ang the best. Wala nag-iigit pa dito. Talagang antok ka, di ba? Tigil mo. Hanap ka ng puno. Ayos. Lumakot ka na isang dakot na langgam. Maniwala ka sa akin. Nandun ka na sa bahay mo. Gising na gising ka pa rin. Pag hindi totoo, puntahan mo, sabihin mo, Kenneth, sinungaling ka. Diba? Ang masama lang doon, habang nagmumotorsiklo ka. Diba? Anong gusto mong i-point out dito, mga kapatid? Kapag inaantok, tiyakin mo, huwag kang magmamali. Tiyakin mo, huwag kang magmamali. Nakakita na ba kayo ng truck? Tanghaling dapat bumangga sa pose. Pero wala. Sa palagay nyo, inaantok, hindi. Nakakita na kayo ng sasakyan, araw na araw, binangga yung sinusundan na parang sinadya. Ano na, inaantok, hindi. So, huwag magmamali kapag
inaantok. Pakialis ka. Nakakatakot eh. So, malinaw. Paalala, bilis ng pagpapatakbo ang pangunahing pumapatay sa mga motorista. Totoo, hindi? Oo. Yes. Bilis ng pagpapatakbo. Kaya, kung may lakad ka, katulad ko, may seminar ako sa inyo, maaga. Kahapon pa, umalis na ako ng Cavite. Alis na ako. Para hindi naghahabol sa oras. Natulog, nagpahinga. Pagharap sa inyo, hindi pagod. Diba? So, gentlemen and ladies, paalala, bilis ng pagpapatagpo ang pangunahing pumapatay sa mga motorista. Again, pag tayo ay nadisgrasya, parang namatay na rin ang buhay at kinabukasan ng ating pamilya. Agree? Agree. Break tayo. Break. Break tayo. Kasi pag nagdire-diretso tayo, baka hindi nyo malikol yung pinag-usapan natin. One last topic na lang po, other issues in concern. But before, kung yung bigyan ng break, pakiusap, itong seminar na ito para sa inyo, para sa inyong pamilya. Kaya bagamat napakaganda ng oras at araw ninyo, ang pakiusap ko, kaunting daga, last topic na lamang po tayo. Okay? Maraming salamat.